Pinalitan ko siya dahil hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa apelyido ko. Ang malamig na binitawang salita ni Anton habang ang suot kong belong puti ay basang-basa sa ulan. Sa mismong gabi ng aming kasal, iniwan niya ako para sa babaeng nagdadalang tao ng kanyang anak. Dinurog nila ang aking pagkatao, ngunit mula sa basag na pangarap, isang panibagong amihan ang babangon. Hanggang kailan nila matatakasan ang hagupit ng tadhana. Pinalitan ko siya dahil hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa apelyido ko. Ang malamig na binitawang salita ni Anton ay tila punyal habang ang suot kong belong puti ay basang-basa sa ulan. Sa mismong gabi ng aming kasal, iniwan niya ako para sa babaeng nagdadalang tao ng kanyang anak. Dinurog nila ang aking pagkatao, ngunit mula sa basag na pangarap, isang panibagong amihan ang babangon. Hanggang kailan nila matatakasan ang hagupit ng tadhana? Anton, please hurry. Puputok na ang panubigan ko. Kailangan ng anak natin ang daddy niya ngayon din. Ang matining at nagmamakaawang boses ng isang babae ay umalingaw-ngaw mula sa naiwang telepono sa ibabaw ng kama. Sa mga sandaling iyon, maingat na pinapakinis ng mga palad ni amihan ang mga gusot sa paboritong asul na polo ni Anton, ang damit na isusuot sana ng kanyang asawa para sa kanilang flight papuntang Palawan kinabukasan. Ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at nakakabinging kaba na gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga nanginginig na daliri. Mabilis na bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Anton na basang-basa pa ang buhok, halatang narinig ang mensahe. Hindi siya tumingin sa mga mata ni amihan. Sa halip na humingi ng tawad o magpaliwanag, nagmamadali siyang kumuha ng jacket mula sa silya. Amihan, kailangan ako ni Clara. Emergency ito, manganganak na siya. Walang pag-aalangan sa boses ng lalaki. Walang bahid ng pagsisisi na iiwan niya ang kanyang asawa sa mismong gabi ng kanilang kasal. Nakatayo lamang si amihan. Parang isang manikang pinutulan ng tali, pinapanood ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Kaninang umaga, na ngayon ay tumatakbo palabas ng pinto para sa ibang babae. Bago pa man makahinga ng maayos si amihan, bumukas muli ang pinto ng silid. Inaasahan niyang bumalik si Anton, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang matalim na tingin ni Doña Carmen, ang kanyang biyanan. Lumapit ang ginang ng may mapagmataas na tindig at nagbaba ng isang makapal na sobrang naglalaman ng pera sa ibabaw ng kama. Huwag kang mag-inarte, amihan. Utang na loob mo sa pamilya namin ang buhay ng tatay mong may sakit. Si Clara ang magbibigay ng apo sa akin, ng tagapagmana ng mga Salcedo. Ikaw, palamuti ka lang dito. Kaya matuto kang lumugar at tanggapin ang swerte mo na binigyan ka pa namin ng apelyido. Walang luhang bumagsak. Walang sigaw na lumabas sa lalamunan ni amihan. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tunog. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Tila may isang malaking kamay na dumudurog sa kanyang puso. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad, nag-iiwan ng maliliit na sugat na hindi kayang tapatan ang hapdi ng kanyang kaluluwa. Ang silid na napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at nakasinding kandila ay biglang naging isang malamig at madilim na selda. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan. Walang emosyong mababakas sa kanyang muka habang isa-isa niyang dinampot ang mga mapupulang talulot ng rosas na nakakalat sa ibabaw ng puting kumot, ang mga bulaklak na sumisimbolo sana sa kanilang pagmamahalan. Tinipon niya ang mga ito at tahimik na itinapon sa basurahan sa gilid ng kwarto. Kasabay ng pagbagsak ng mga talulot ay ang pagbagsak ng natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Hinubad ni amihan ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Ang malamig na metal ay inilapag niya ng maingat sa ibabaw ng sobrang puno ng pera na iniwan ng kanyang biyenan. Hindi niya kailangan ng limos. Hindi niya kailangan ng isang pamilyang bibilhin ang kanyang dignidad
kapalit ng pagiging bulag at pipi. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, hindi na nagabala pang magpalit ng magandang damit, at naglakad palabas ng malaking mansyon. Walang awang bumuhos ang malakas na ulan. Hinampas ang kanyang manipis na balikat habang naglalakad siya sa madilim na kalsada pabalik sa lugar kung saan siya nagsimula. Pagdating niya sa tapat ng kanilang sira-sirang bahay, sinalubong siya ng mabigat at sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang matandang ama mula sa loob. Tumayo si amihan sa labas, basang-basa, pinagmamasdan ang nag-iisang bintanang may ilaw. Paano niya sasabihin sa amang nagbuwis ng lahat para sa kanya na ang anak nitong ipinagmamalaki ay itinapon na parang basahan sa mismong gabi ng kanyang kasal? Makakaya pa ba niyang bumangon mula sa bangungot na ito? Sumikat ang unang sinag ng araw, ngunit walang dalang init ito para kay amihan. Wala siyang tulog, ang kanyang mga mata ay pugto. Ngunit walang pumatak na luha simula pa kagabi. Sa harap ng maliit nilang mesa, maingat niyang binilang ang lahat ng perang naipon niya mula sa ilang taong pagtatrabaho bilang nurse sa gabi hanggang madaling araw. Kinuha niya ang bawat sentimo mula sa kanyang bangko, pati ang mga baryang nakatago sa lumang alkansya. Ito ang presyo ng kanyang kalayaan. Puputulin niya ang tanikala ng utang na loob na sumasakal sa kanyang pagkatao. Pagdating niya sa Salcedo Medical Center, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng alkohol at gamot. Ngunit hindi trabaho ang ipinunta niya roon. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng VIP ward, nakita niya ang eksenang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang marangyang kwarto, karga-karga ni Anton ang isang sanggol na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Nakasandal si Clara sa balikat ng lalaki. Bakas ang tagumpay sa kanyang mahinang nangiti habang nakatayo sa gilid si Doña Carmen na tila tuwang-tuwa sa kanyang bagong apo. Isang perpektong larawan ng pamilya na sana ay kanya, ngunit ninakaw sa isang iglap. Huminga ng malalim si amihan at naglakad patungo sa opisina ng direktor ng ospital kung saan pumasok si Doña Carmen ilang sandali matapos bisitahin ang apo. Walang kumatok, binuksan ni amihan ang pinto. Lumingon ang matanda, tinaasan siya ng kilay. Walang pag-aalinlangang ibinagsak ni amihan ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng babasaging lamesa ng ginang. Kasunod nito, kinuha niya ang isang maliit na pouch at sinimulang ilabas ang mga barya. Isa-isa niya itong inilapag at binilang ng malakas. Tinitiyak na walang kulang kahit isang kusing. 50 piso, 20, 10 at 25 sentimo. Tumingin si amihan ng diretso sa mga mata ng biyenang nagulat sa kanyang ginawa. Bayad na po ang utang ng tatay ko, Doña Carmen. Kasama na dyan ang interes at bawat perang ginastos nyo sa operasyon niya noon. Sukli na dyan ang pagkatao ko. Wala na kayong hawak sa akin. Namula ang mukha ng ginang sa galit. Hindi sanay na sinasagot ng isang taong itinuturing niyang mababa. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay tumalikod na si amihan. Sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya si Anton na halatang nakarinig sa usapan. Hinawakan ng lalaki ang kanyang braso ng mahigpit, bakas ang pagkalito at pag-aalala sa kanyang mukha. Amihan, let us talk. Mag-usap tayo ng maayos. Kasal na tayo. Intindihin mo naman ang sitwasyon. Wala naman akong magagawa. The baby needs a father. Ginamit ni Anton ang kanyang malumanay na boses, ang boses na minsan ay naging paborito ni amihan, ngunit ngayon ay tila lason sa kanyang pandinig. Pumigla si amihan, buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Anton. Ang lakas ng sampal ay nag-iwan ng namumulang marka sa balat ng lalaki at natigilan ito sa gulat. Naintindihan ko, Anton. Naintindihan ko na ang halaga ko sa iyo ay mas mababa pa sa mga barya sa ibabaw ng lamesa ng mama mo. Inintindi kita hanggang sa wala nang natira sa akin. Malaya ka na sa obligasyon mo bilang asawa ko.
Iniwan niya si Anton na nakatulala sa gitna ng pasilyo. Habang naglalakad siya palayo, nahagip ng kanyang paningin ang doktor na nagpaanak kay Clara. Nagtama ang paningin ng doktor at ni Doña Carmen mula sa siwang ng pinto. Isang tahimik na pag-uusap gamit ang mga mata na tila may malalim at madilim na lihim na pinagkakasunduan. Isang kumpas na puno ng sabwatan, ngunit hindi na ito pinag-ukulan ng pansin ni Amihan. Wala na siyang pakialam sa mga kasinungalingan ng pamilyang yon. Sa terminal ng bus, napuno ang paligid ng usok mula sa mga sasakyan at mainit na singaw ng aspalto. Maingat at puno ng pagmamahal na itinulak ni Amihan ang wheelchair ng kanyang matandang ama pataas sa rampa ng isang lumang bus na biyaheng probinsya. Hinaplos ng ama ang kanyang kamay, tahimik na nakikiramay sa sakit na dinadala ng anak. Nang makaupo sila sa bandang likuran, nakita ni Amihan mula sa maalikabok na bintana ang isang pamilyar na bulto. Tumakbo si Anton sa gitna ng mga tao. Hinahanap siya. Sumisigaw. Ngunit huli na ang lahat. Sumara ang pinto ng sasakyan. Umandar ang makina at unti-unting umabante ang bus palayo sa syudad. Palayo sa lalaking sumira sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang unti-unting pagliit ng figura ni Anton hanggang sa lamunin ito ng distansya. Ang tanging naririnig na lamang ni Amihan ay ang mabigat at tuloy-tuloy na pag-ikot ng mga gulong sa magaspang na kalsada. Nagdadala sa kanya patungo sa isang walang kasiguraduhang bukas. Lumipas ang 5 taon. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo sa Maynila, madalas manahimik ang paligid sa labas, ngunit laging nag-aalab ang tensyon sa loob. Malakas na itinapon ni Clara ang isang mamahaling bag sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil tumangging gumana ang kanyang credit card sa mall kaninang umaga. Nakaupo si Anton sa sofa, nakasapo sa kanyang noo at kitang-kita ang malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halos hindi na siya umuuwi ng maaga, nalulunod sa pagtatrabaho upang mapanatili ang maluhong pamumuhay ng kanyang asawa. Sa kabilang kwarto, walang tigil sa pag-iyak ang batang 5 taong gulang na si Liam. Tila nararamdaman ang bigat ng away ng mga magulang na hindi kailanman naging tunay na tahanan para sa kanya. Ito ang pamilyang pinili ni Anton, isang ginintuang hawla na may mga rehas na gawa sa utang at pagsisisi. Tila ibang mundo naman ang umiikot sa San Isidro Provincial Hospital. Walang bakas ng luho, ngunit mayaman sa ngiti at pag-asa. Sa gitna ng abalang pediatric ward, naglalakad si Amihan dala ang isang clipboard. Suot ang malinis niyang uniforme bilang head nurse. Ang dating babaeng nakayuko at takot magsalita ay napalitan ng isang rasyonal, kalmado at respetadong leader. Ang lahat ng pasyente ay magaan ang loob sa kanya. Isang batang pasyente ang nagmamaktol at ayaw magpabakuna, umiiyak ng malakas dahil sa takot sa karayom. Lumapit si Amihan, bumunot ng isang guwantes na goma mula sa kanyang bulsa at mabilis na hinipan iyon upang maging isang malaking lobo. Gumuhit siya ng masayang mukha gamit ang isang itim na panulat at ibinigay sa bata. Habang abala ang bata sa paglalaro at pagtawa sa ibinigay niyang lobo, mabilis at banayad niyang naiturok ang gamot na hindi man lang namalayan ng musmos. Ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya bilang isang ina ay buong puso niyang ibinubuhos sa mga batang walang laban na nasa kanyang pangangalaga. Head nurse, baka naman makalimutan mo ng uminom ng kape sa sobrang sipag mo. Isang malambing na boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Humarap si Amihan at nakita si Dr. Mateo, isang tahimik at mabait na doktor sa ospital na laging may baong ngiti para sa kanya. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang basong kape na mainit pa. Tanda ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Marahan itong nagpasalamat at sinuklian niya ng isang formal, ngunit tapat na nangiti. Sapat na yon upang mamula ng kaunti ang tainga ni Mateo. Isang simpleng kaligayahan na hindi kailanman naranasan ni Amihan
mula sa kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, malayo sa kapayapaan ng probinsya, binuksan ni Anton ang cabinet ng gamot sa kanilang kwarto upang hanapin ang pain reliever dahil sa pananakit ng kanyang ulo. Napansin niya ang isang kahon ng gamot na nakatago sa likod ng mga bitamina ni Clara. Isa itong reseta para kay Liam, isang espesyal at mamahaling gamot para sa isang hindi pangkaraniwang kondisyon ng dugo na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang beses niyang tinanong si Clara tungkol dito, ngunit laging umiiwas ang babae at sinasabing rekomendasyon lamang yon ng dating doktor nito para lumakas ang resistensya ng bata. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay nananatiling nakabitin, tulad ng maraming lihim na nakabalot sa kanilang pagsasama. Bumalik ang eksena sa probinsya. Pagkatapos ng shift ni Amihan, dumaan siya sa opisina ng ospital upang magpasa ng mga ulat nang makita niya ang isang paunawa na nakapaskil sa bulletin board. May naganap na mabilis na pagpupulong at nag-anunsyo ang direktor ng ospital na nakangiti. Bukas, magsisimula ang malaking medical mission natin dito, kasabay ng ating fiesta. Ang padadalang head surgeon mula sa Maynila ay makakasama natin sa loob ng 1 linggo. Binasa ni Amihan ang nakasulat sa papel habang patuloy na nagsasalita ang direktor. Nang makita niya ang pangalan na nakalimbag ng malinaw sa itim na tinta, tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya sa 1 segundo. Unti-unting lumuwag ang hawak niya sa mga folder at tuluyang bumagsak ang mga ito sa sahig. Nagkalat ang mga puting papel na parang mga alaala ng nakaraang pilit niyang binaon. Dr. Anton Salcedo. Ang nakaraan na tinakasan niya ay nakatayo na ngayon sa mismong pintuan ng kanyang bagong buhay. Nabalot ng makukulay na banderitas ang buong bayan ng San Isidro, sumasayaw sa ihip ng sariwang hangin upang salubungin ang tao ng fiesta. Sa labas ng ospital, abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking medical mission. Isang puting van mula sa Maynila ang huminto sa tapat ng gusali. Bumukas ang pinto at unang humakbang pababa si Anton. Bakas ang labis na pagod sa kanyang mga mata, isang lalaking nilamon ng bigat ng sariling mga desisyon. Ngunit ang kanyang pagkasadlak sa kalungkutan ay panandali ang naglaho nang tumama ang kanyang paningin sa isang babae sa gitna ng bakuran. Nakatayo roon si Amihan, tumatawa ng malutong at payapa, habang tinutulungan si Dr. Mateo na mag-ayos ng mga kahon ng gamot. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at namumugto ang mga mata sa gitna ng ulan. Siya ngayon ay isang larawan ng kumpiyansa at kagandahan. Maingat na isiningit ni Mateo ang isang maliit na pulang bulaklak sa likod ng tainga ni Amihan, na sinuklian naman ng babae ng isang matamis na ngiti. Para bang may isang matulis na bagay na tumusok sa dibdib ni Anton. Isang matinding kaba at pangungulila ang umalon sa kanyang sistema nang makita niya ang asawang 5 taon niyang hindi nasilayan. Ilang sandali pa, nagsimula ang formal na pagpupulong sa conference room ng ospital. Bilang head surgeon, tumayo si Anton sa harap upang talakay ng mga kaso para sa araw na yon. Ngunit ang kanyang atensyon ay paulit-ulit na ninanakaw ng head nurse na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Pilit siyang naghahanap ng kahit anong emosyon sa mga mata ni Amihan, galit, pangungulila o kahit pait. Ngunit wala siyang makita. Nang magtama ang kanilang paningin, kalmado itong tumayo at nagsalita. Nakahanda na po ang pediatric ward para sa mga pasyente ninyo, Doc Salcedo. Ang formal at malamig na pagbanggit sa kanyang titulo ay tila naglagay ng isang mataas na pader sa pagitan nilang dalawa. Walang bakas ng nakaraan, walang bakas ng pagmamahal, para lamang siyang isang estranghero na dumaan sa buhay nito. Pagkatapos ng pagpupulong, mabilis na naglakad si Amihan palabas upang iwasan ang anumang komprontasyon. Ngunit mas mabilis ang mga hakbang ni Anton. Hinarang niya ang babae sa isang walang taong pasilyo. Tinitigan niya ang mukha nito. Pinagmamasdan ang bawat detalye na matagal niyang pinangarap na makitang muli. Amihan, kumusta ka na?
Puno ng pakiusap at panghihinayang ang boses ni Anton. Bahagyang umurong si Amihan, nilalakihan ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang tinig ay walang bahid ng panginginig. Trabaho lang tayo dito, Doc. Excuse me, marami pa akong gagawin. Dala ng matinding pananabik at isang lumang nakasanayan, unti-unting iniangat ni Anton ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ni Amihan at ayusin ang ilang takas na buhok sa noo nito. Ngunit nanigas ang kanyang mga daliri sa ere nang mapansin niya ang kamay ng babae na nakahawak sa dalang clipboard. Sa daliri kung saan dapat nakasuot ang singsing na diamante na ibinigay niya sa araw ng kanilang kasal, ay may nakapalupot na isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Isang tahimik na patunay na bumuo na ito ng sariling buhay na hindi siya kasama. Isang buhay na pinili nitong isuot bilang simbolo ng sariling pagbangon. Ibinaba ni Anton ang kanyang kamay, nilamon ng matinding hiya at panliliit sa sarili. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang poste, tahimik na nakamasid si Mateo. Napansin niya ang mabigat na tensyon at ang pagtingin ni Anton na higit pa sa isang ordinaryong doktor. Kumunot ang noo ni Mateo. Nagpa siya sa kanyang isipan na aalamin niya ang nakaraan ng tanyag na siruhano mula sa Maynila upang protektahan ang babaeng palihim niyang pinahahalagahan. Bago pa man makapagsalita muli si Anton, mabilis na lumapit si Mateo. Walang pasubaling inalis niya ang suot niyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Amihan. Tinatakpan ito mula sa lumalamig na hangin ng hapon. Gumawa siya ng isang harang sa pagitan ni Amihan at ng kaharap nito. Amihan, sabay na tayo mag-dinner? Nakareserba na ang paborito mong pwesto sa labas. Malakas at malinaw na paanyaya ni Mateo na sinadyang iparinig kay Anton. Tumingala si Amihan kay Mateo at malambot na tumango. Sabay silang naglakad palayo. Naiwan si Anton na nakatayo sa malamig na pasilyo. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso at pumuti ang kanyang mga buko. Pinipigilan ang isang matinding selos na sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Puno ng masayang usapan at amoy ng mga nilutong pagkain ang buong plaza. Dahil sa piyesta, ngunit sa isip ni Anton, walang ibang kulay ang paligid, kundi ang dilim ng kanyang pagkabigo. Mula sa kanyang pwesto sa isang madilim na sulok ng ospital, tanaw niya ang dalawang figurang masayang kumakain sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, si Amihan at si Mateo. Bawat pagtawa ni Amihan, bawat pag-abot ni Mateo upang punasan ang gilid ng labi ng babae gamit ang tissue, ay parang isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang laman ni Anton. Hindi siya makapag-focus sa mga pasyente. Ang lalaking kilala sa husay bilang siruhano ay unti-unting kinakain ng selos at kawalan ng kontrol. Kinabukasan, hindi na niya kinaya ang bigat sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang awtoridad niya bilang head surgeon at ipinatawag si Amihan sa kanyang pansamantalang opisina. Nang isara ng babae ang pinto, agad na bumulwak ang mga salitang pilit niyang pinipigilan. Pilit niyang itinago ang selos sa likod ng pagiging mapangutya. Mabilis ka palang makahanap ng kapalit, Amihan. Akala ko ba, napakalalim ng pagmamahal mo sa akin noon? 5 taon pa lang, pero mukhang may iba na agad na nagmamay-ari ng atensyon mo. Hindi nagulat si Amihan sa marahas na pananalita ng lalaki. Kalmado siyang tumayo, pinanatili ang distansya at tiningnan si Anton gamit ang mga matang kasing lamig ng yelo. Wala na ang babaeng madaling umiyak sa bawat masasakit na salita ng pamilya Salcedo. Hindi lahat ng tao, Anton, ay katulad mong mabilis magpalit ng pamilya sa iisang gabi lang. Hindi ako humanap ng kapalit dahil wala naman akong ipinagpalit. Ako ang iniwan. Tandaan mo yan. Natahimik si Anton. Ang mga salita ni Amihan ay isang sampal na gumising sa kanyang kahibangan. Wala siyang karapatang magalit. Wala siyang karapatang magselos dahil siya mismo ang nagtapon sa babaeng nasa harapan niya.
Namuo ang pagsisisi at pagiging kaawa-awa sa kanyang ekspresyon. Hindi na makahanap ng lusot para ipagtanggol ang sariling kaduwagan. Upang lalong ipamukha ang distansya, maingat na inabot ni Amihan ang folder ng mga pasyente. Nang magtama ang kanilang mga daliri ng isang bahagyang segundo, mabilis na binawi ni Amihan ang kanyang kamay. Kumuha siya ng bote ng rubbing alcohol mula sa kanyang bulsa at sadyang pinahiran ang kanyang mga kamay habang nakatingin ng diretso kay Anton. Isang napakasimple ngunit nakakawasak na kilos. Hindi ito pabor, kundi pandidiri. Ipinapakita nitong sa kanyang paningin, ang dating asawa ay hindi na isang pangarap, kundi isang dumi ng nakaraan na kailangan niyang linisin. Habang naninigas sa sakit si Anton, isang matinis na tunog ang umagaw sa kanilang atensyon. Sa labas ng ospital, sa opisina ng provincial director, isang telepono ang patuloy na nag-iingay. Isang hindi kilalang tumatawag mula sa Maynila, ang masigasig na nagtatanong sa sekretarya tungkol sa mga detalye ng isang partikular na nurse, si Amihan. May nag-iimbestiga sa kanyang buhay. Bago pa man maproseso ni Anton ang sakit ng ginawa ni Amihan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang pamilyar na halimuyak ng matapang na pabango ang agad na sumakop sa maliit na espasyo. Pumasok si Clara, nakasuot ng mamahaling damit at perpektong ayos ng buhok na may dalang pekeng at matamis na ngiti. Nakakapit sa kanyang kamay ang 5 taong gulang na batang si Liam. "Surprise, Hon! Dinalaw ka namin dahil sobrang namiss ka na ni Liam." Masiglang bati ni Clara. Hindi alintana ang mabigat na tensyon sa pagitan ng 2 taong naabutan niya sa loob. Lumapit siya at pilit na idinikit ang sarili kay Anton habang nagpapatuloy. "Balita ko, may nakita ka raw lumang kakilala rito?" Nabalot ng amoy ng mamahaling pabango ang maliit na opisina. Isang amoy na sinadyang ipagmalaki ni Clara ang kanyang katayuan. Tumingin siya kay Amihan mula ulo hanggang paa na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi na pinahiran ng pulang lipstick. Itinaas niya ang kanyang boses upang matiyak na maririnig ito, maging sa labas ng pasilyo. "Ganoon talaga, Hon. Ang mga asawa, sumusunod kung nasaan ang kanilang tahanan. Di ba asawa ko?" Malakas at idiniing wika ni Clara, hinihigpitan ng kapit sa braso ni Anton. Inaasahan niyang makikita ang sakit, panginginig, o luha sa mga mata ni Amihan. Katulad ng ginawa niya 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit isang malamig at propesyonal na nangiti lamang ang ibinangon ni Amihan. Kalmado niyang isinara ang kanyang hawak na clipboard at bahagyang tumango. "Napakagandang halimbawa, Ma'am Clara. Congratulations sa inyong pamilya. Siguraduhin niyo lang na bantayan ng maigi ang asawa niyo. Baka kasi masanay na namang tumakbo palayo kapag may ibang nangailangan." "Excuse me po, oras na ng ronda ko." Walang lingon-likod na naglakad palabas si Amihan. Napanganga si Clara, ang kanyang pekeng na ngiti ay unti-unting napalitan ng inis. Hindi niya inaasahan na ang babaeng inaakala niyang duwag ay kayang ipamukha sa kanya ang katotohanang ninakaw lamang niya ang lalaking katabi. Dahil sa pagkapahiya, nagtungo si Clara sa banyo at inilabas ang kanyang telepono upang tawagan ang babaeng alam niyang kakampi niya sa kasamaang ito. "Ma, nandito ang babaeng hampas lupa. Hindi pala siya namatay sa gutom. Nagtatrabaho siya rito bilang head nurse." Gigil na sumbong niya kay Doña Carmen sa kabilang linya. "Gagawan ko ng paraan para mapatalsik ito. Sisiguraduhin kong matatanggalan siya ng lisensya." Paglabas ni Clara, sinimulan niya ang kanyang maruming plano. Tahimik siyang pumasok sa storage room ng mga gamot habang abala ang lahat at inilipat ang isang vial ng matapang na sedative sa lalagyan ng mga bitamina ng bata. Pagkalipas ng ilang minuto, gumawa siya ng malakas na eksena sa gitna ng ward. Pilit na dinuduro si Amihan. Pinaratangan niya itong nagtangkang sadyain ang maling gamot sa isang pasyente dahil umano sa selos nito sa kanya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngunit hindi na si Amihan ang babaeng walang boses.
Kalmado niyang itinuro ang maliit na itim na aparato na nakakabit sa itaas na bahagi ng kisame. Iyon ang bagong security camera na ipinakabit ng ospital noong nakaraang buwan para sa fiesta. Mabilis na lumamlam ang mukha ni Clara nang mapagtantong huli siya sa akto. Ngunit bago pa man tuluyang magkagulo at mapatalsik si Clara dahil sa paninira, isang nakakakilabot na pangyayari ang umagaw sa lahat ng atensyon. Ang batang si Liam na nakatayo malapit sa kanyang ina ay biglang namutla. Nawalan ng kulay ang kanyang mga labi, napahawak ng mahigpit sa kanyang maliit na dibdib at bumagsak sa sahig, kinukumbulsyon at hindi makahinga. Nagkagulo ang lahat. Sumigaw si Clara, ngunit walang nagawang aksyon kundi ang umiyak nang walang pakinabang. Sa isang iglap, tinalikuran ni Amihan ang anumang hidwaan o galit. Siya ang unang lumuhod sa matigas na sahig, hinawakan ng maingat ang bata, at mabilis ngunit mahusay na inalagaan upang hindi mabulunan. Inutusan niya ang mga katabing nurse at sabay-sabay nilang binuhat ang bata patungo sa stretcher. Ang pagmamahal bilang isang ina na hindi niya kailanman naibigay sa sariling pamilya ay kusang lumabas at inialay niya sa bata na walang malay, ang anak ng babaeng nagwasak sa kanyang buhay. Sa loob ng emergency room, napansin ng nangangasiwang si Dr. Mateo ang isang kakaibang detalye habang kinukuhaan ng dugo si Liam. Kumunot ang noo niya nang mapagmasdan ang nakuhang sample. Imbes na isang malusog na kulay pula, ang dugo ng bata ay madilim na tila may kakaibang lapot. Isang palatandaan ng seryosong kondisyon sa atay na hindi normal para sa kanyang edad. Mabilis na lumabas ang isa pang doktor upang magbigay ng ulat sa mga nag-aabang sa labas. Natataranta itong nagsalita habang inaayos ang oxygen mask ng bata. Pumuputok ang mga maliliit na ugat sa katawan niya. May rare blood condition ang bata na nangangailangan ng agarang pagsali ng dugo. Sino ang ka-blood type ng bata? Type AB negative siya. Kailangan natin ngayon din. Nakatayo si Anton sa di kalayuan. Tila naging isang rebultong yelo sa gitna ng nagkakagulong pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at bumalikwas sa direksyon ng doktor bago dahan-dahang lumipat sa umiiyak na mukha ni Clara. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumapit si Anton. Isinulong ang matipuno niyang braso at nagsimulang itupi pa itaas ang manggas ng kanyang puting uniforme. Ako ang ama. Kunin niyo ang dugo ko ngayon din. Type O ako. Universal donor, kaya pwede sa kanya. Ang boses ni Anton ay puno ng awtoridad at desperasyon upang iligtas ang bata na kinilala niyang anak sa loob ng 5 taon. Ngunit pinigilan siya ng isang mahigpit na pagkakahawak mula kay Dr. Mateo. Seryoso ang mukha ng doktor, nakatingin ng maigi sa hawak nitong medical record ni Clara mula sa kanilang database sa Maynila. Puno ng bigat ang bawat salitang binitiwan niya na sumaksak sa katahimikan ng pasilyo. Doc Salcedo, kung type O ka, at ayon sa record dito, si Clara ay type A. Imposibleng maging AB negative ang bata. Scientifically impossible, hindi kayo parehong may dalang B allele. Kahit pa maging universal donor ka, lalabanan ng katawan niya ang dugo mo dahil sa kakaibang antibodies nito. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil sa pagdaloy ang hangin sa buong pasilyo. Ang malinaw at lohikal na salita ni Mateo ay naging parang isang malakas na bombang sumabog sa utak ni Anton. Natigilan siya. Mabilis na gumana ang isip niya bilang isang doktor, ngunit tumutol ang puso niya bilang isang kinikilalang ama. Pilit niyang hinahanapan ng palusot ang sitwasyon, ngunit ang siyensya ay walang kakayahang magsinungaling. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang braso, lumingon patungo sa direksyon ni Clara. Ang babaeng laging palaban at maingay ay tila naging tuod. Nawala ang kulay sa mukha ni Clara. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis na humarang ang 2 security guard ng ospital
na nakapansin sa kanyang kahina-hinalang kilos. Tumigas ang panga ni Anton. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Tiningnan niya si Mateo at nagbigay ng utos na hindi maaaring suwayin. Dr. Mateo, kunan mo ako ng dugo. At kunan mo ng dugo si Liam. Gusto ko ng urgent DNA test. Ngayon na, lumipas ang ilang oras. Ang madilim na kalangitan ng San Isidro ay bumuhos sa isang malakas na pag-ulan. Sa labas, patuloy ang pagdiriwang ng piyesta. Ngunit sa loob ng pag-iisip ni Anton, siya ay nasa isang madilim na selda ng paghihintay. Sinigurado na ng mga doktor sa ibang ospital ang supply ng dugo at unti-unti nang bumubuti ang lagay ng bata. Ngunit ang lagay ng isipan ni Anton ay tuluyan ng nawasak. Tinititigan niya ang isang maliit na patak ng kanyang sariling dugo sa gilid ng mesa. Doon, sa pagitan ng kulay pulang likido at ng malamig na ilaw, nakita niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Dahil sa isang bata na marahil ay hindi kanya, itinapon niya ang nag-iisang babaeng buong pusong nagmahal sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maitago ang kaba at pagkabalisa ni Clara na kasalukuyang binabantayan sa isang maliit na kwarto. Sino nga ba ang tunay na ama ni Liam? Isang sikreto na kinalimutan na niya matapos maging perpekto ang kanyang buhay kasama ang pera at titulo ng mga Salcedo. Matapos ang isang mahaba at nakakabinging paghihintay, bumukas ang pinto ng laboratorio. Lumabas si Mateo hawak ang isang manipis na puting papel na naglalaman ng katotohanan. Ang mga yabag niya ay tahimik, ngunit nagdala ng panginginig sa kaluluwa ng lahat. Nang naghihintay, nilapitan niya si Anton at maingat na inilapag ang papel sa ibabaw ng mesa. Huminga ng malalim si Mateo at bumigkas ng mga salitang tuluyang nagpabagsak sa toreng pinaghirapang itayo ni Anton sa loob ng 5 taon. 0% probability of paternity. Hindi mo kadugo ang bata, Anton. Dahan-dahang inangat ni Anton ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na puno ng mapulang linya dahil sa kawalan ng tulog at matinding emosyon ay tila mga mata ng isang mailap at sugatang hayop. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Clara. Ang natitirang katiting ng habag sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang purong, walang katapusang puot. Inangat ni Anton ang manipis na puting papel na tila isang mabigat na pader na dumagan sa kanyang dibdib. Isang marahas na hakbang ang ginawa niya palapit kay Clara at walang pag-aalinlangang inihagis ang resulta ng eksaminasyon sa mukha nito. Ang papel ay malambot na dumapo sa pisngi ng babae at nahulog sa sahig. Ngunit ang epekto nito ay kasing bigat ng isang malakas na sampal. Sa sobrang galit ng lalaki, ginamit niya ang kanyang kamao upang ibagsak ang isang tumpok ng mga medikal na folder mula sa kalapit na mesa. Nagkalat ang mga dokumento sa paligid, isang patunay ng nawasak niyang mundo. Napaatras si Clara at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Wala na ang kanyang pagmamalaki at kayabangan. Napalitan ito ng isang matinding takot at pagmamakaawa habang pilit na kinakagat ang kanyang nanginginig na labi. Anton, ginawa ko lang to dahil mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong maging ama ni Liam at hindi lang ako ang may kasalanan. Alam ng mama mo ang totoo mula pa noong bata pa siya. Pero tinulungan niya akong itago ito. Isang malamig na hanging tila pumasok sa loob ng kwarto matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang ikalawang pag-atake sa kanyang tiwala ay nanggaling sa mismong pamilya niya. Hindi na makapagsalita si Anton. Ang kanyang paghinga ay naging mabibigat na tila kinakapos sa hangin. Nanginginig ang kanyang kamay nang dukutin niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na tinawagan ng kanyang ina, si Doña Carmen. Mula sa kabilang linya, matapos ang ilang mahahabang pagring, sinagot ito ng ginang nang may halong pagmamalaki sa boses. Ngunit hindi na hinayaan ni Anton na magsalita ito. Agad niyang tinanong ang katotohanan tungkol kay Clara at sa bata.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Sa halip na humingi ng tawad, walang awang umamin si Doña Carmen nang walang anumang bahid ng pagsisisi. Ipinaliwanag niyang alam niya na anak sa labas ng isang mayamang negosyanteng may asawa, si Liam. Subalit, tinanggap niya si Clara at itinago ang katotohanan dahil ang pera nito ay gagamitin sana pangsalba sa naluluging negosyo ng kanilang pamilya. Dagdag pa ng ginang, mas gugustuhin niyang magpalaki ng anak ng iba na may malaking koneksyon kaysa tanggapin si Amihan, isang mahirap na walang ibang kayamanan kundi utang na loob. Nabasag ang puso ni Anton sa bilyon-bilyong piraso. Nabalot ng matinding panlulumo ang buong pagkatao niya. Ipinagpalit niya ang asawang nagmahal sa kanya ng wagas at tapat para sa isang babaeng ginamit siya at mas masaklap. Suportado ito ng kanyang sariling ina. Ang pamilyang kanyang iningatan ay isang malaking ilusyon lamang. Gamit ang natitira niyang awtoridad at dignidad, tumingin siya kay Clara nang may matinding pandidiri. Walang sigaw, ngunit punong-puno ng galit ang mga salitang kanyang binanggit. Itinakwil niya ito sa mismong oras na yon at inutusan ng mga gwardya na kaladkarin palabas ang babae nang walang dala, kundi ang kanyang maruruming damit. Wala na itong babalikang bahay o yaman mula sa kanya. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Anton sa kanyang telepono. Ang aparato ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa matigas na sahig. Dahilan upang mabasag ang salamin na screen nito. Sa gitna ng mga maliliit na lamat sa telepono, nakita niya ang refleksyon ng sariling muka, nabasa ng luha, basag, at lubos na kaawa-awa. Isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sarili niyang mga maling desisyon. Habang iniisip ang susunod na hakbang ng naiwang matanda sa Maynila, walang sino man ang nakaalam na bago pa man madiskubre ang sikreto. Lihim nang nailipat ni Clara ang karamihan sa mga pera ng negosyo ni Doña Carmen sa ibang bansa. Isang malaking dagok ang paparating na wawasak sa kayabangan ng ginang. Pagsapit ng gabi, lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan. Ang malalaking patak ng tubig ay walang awang humahampas sa mga bubong. Sa gitna ng dilim at lamig, natagpuan ni Anton ang kanyang sarili sa labas ng isang lumang apartment kung saan nakatira si Amihan. Tuluyan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod, hinayaan ang malamig na tubig na bumasa sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng bagyo, nakatungo, at pilit na hinihintay ang pagbukas ng pinto. Umaasang kahit paano ay may natitirang habag si Amihan upang siya ay silipin at pakinggan ang kanyang huling pag-iyak. Kinabukasan, tumigil ang malakas na pagbuhos ng ulan, naiwan ang basang kalsada at mabigat na ulap sa kalangitan. Unti-unting bumukas ang lumang pinto ng apartment ni Amihan. Lumabas siya, hawak ang isang malaking payong, ngunit hindi niya ito inabot sa lalaking magdamag na nanigas sa labas ng kanyang tahanan. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang titig ni Amihan kay Anton, na ngayon ay mukhang isang basang-basahan, putla, nanginginig, at nawala ng lahat ng bakas ng pagiging isang iginagalang na doktor. Nahirapang igalaw ni Anton ang kanyang mga binti, ngunit pilit siyang umangat ng kaunti mula sa pagkakaluhod upang makaharap ang babaeng sinaktan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at ang kanyang tinig ay basag nang siya ay magsalita. Amihan, patawarin mo ako. Nabulag ako. Niloko nila ako. Ang akala kong akin hindi pala. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Bawat salita niya ay sinamahan ng malalalim na paghikbi. Ipinakita niya ang kanyang pinakamababang estado. Umaasang maaantig ang puso ng babaeng minsan ay naging mabait sa lahat. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Amihan. Nanatili siyang tuwid ang tindig, pinagmamasdan ng lalaki hindi ng may pagmamahal, kundi ng may habag at pait. Kalmado niyang isinara ang maliit na distansya sa pagitan nila upang masiguro na malinaw na maririnig ni Anton
ang kanyang sagot. Niloko ka nila, Anton. Ginawa nila yon dahil alam nilang mahina ka at madali kang kontrolin. Pero ikaw ang mismong pumili na iwan ako sa gabi ng kasal natin. Walang pumilit sa iyong tumalikod at sumama kay Clara. Ang karma mo ngayon ay resulta ng sarili mong mga desisyon at hindi ko responsibilidad na sagipin ka mula rito. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang yon, itinaas ni Amihan ang kanyang payong at tumalikod. Naglakad palayo nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Naiwan si Anton na nakasubsob muli sa lupa, yakap ang sariling katawan habang nilalamon siya ng katotohanang tuluyan na niyang naiwala ang kaisa-isang taong nagtangka siyang iligtas noong una. Sa pagdating niya sa ospital ng araw na yon, walang nakitang bakas ng kayabangan kay Anton. Dumiretso siya sa opisina ng direktor, kumuha ng isang malinis na papel at isinulat ang kanyang opisyal na pag-alis mula sa prestihiyosong ospital sa Maynila. Ibinaba niya ang kanyang sarili mula sa pagiging head surgeon at nag-apply bilang isang ordinaryong doktor sa lalawigan ng San Isidro. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sala, ang ibaba ang kanyang sarili at magtrabaho sa lugar kung nasaan si Amihan, kahit pa alam niyang malayo ang posibilidad na mapatawad siya. Sa kalagitnaan ng gabi sa ospital, abala si Amihan sa pagtingin sa mga chart ng pasyente sa nursing station nang dumating si Dr. Mateo na may dalang maiinit na inumin. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang maliit na pamumula sa pisngi ang tahimik na doktor. Nag-aalinlangan ito habang palihim na pinagmamasdan ang malungkot na ngiti ni Amihan. Makakahanap kaya ng lakas ng loob si Mateo upang ipahiwatig ang kanyang nararamdaman ngayong malinaw na itinaboy na ng babae ang asawa nito? Nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni si Amihan nang magpasya siyang gumawa ng isang maliit na hakbang pabalik sa pagiging isang nurse. Nagtimpla siya ng isang mainit at nakapapawing pagod na salabat. Mainit ito at nakakakalma ng lalamunan. Ngunit sa halip na ibigay ito sa nanginginig at nilalagnat na si Anton na nakaupo sa labas ng emergency room, maingat niyang inilapag ang tasa sa mesa ng nakabantay na security guard. Hindi niya tiningnan ang lalaki sa laba. Ipinapakita ang isang nakakawasak na distansya. Ang tulong na kaya niyang ibigay ay para sa mga taong nagtatrabaho, ngunit hindi para sa taong nagtaksil sa kanya. Ang malamig at tahimik na gabi ay biglang nabasag. Mula sa labas ng bintana, nag-iba ang ihip ng hangin at nagsimulang umugong ng malakas. Isang biglaang anunsyo mula sa radyo ng ospital ang nagpahatid ng nakakikilabot na balita. Isang malakas at hindi inaasahang bagyo ang tatama sa mismong probinsya ng San Isidro, nagdadala ng banta sa buong komunidad. Kasunod nito, ang mga pulang ilaw sa pasilyo ng ospital ay sunod-sunod na kumislap bilang hudyat ng pang-emerhensyang paghahanda. Ang malakas na hagupit ng hangin ay tila isang nagngangalit na higante na pilit winawasak ang mga bintana ng San Isidro Provincial Hospital. Sa loob ng mga pasilyo, ang mga ilaw ay paulit-ulit na kumukurap bago tuluyang namatay, nag-iiwawan sa lahat sa ilalim ng malamig at madilim na paligid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga emergency flashlight na hawak ng mga nurse na mabilis na nagtatakbuhan. Dahil sa tindi ng ulan, ang tubig ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng mga pinto. Unti-unting binabaha ang ground floor ng gusali. Sa gitna ng kaguluhang ito, hindi na makikilala ang dating mapagmataas na si Dr. Anton Salcedo. Wala na siyang suot na mamahaling relos o malinis na puting coat. Suot ang isang basang t-shirt. Abala siya sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng buhangin upang harangan ang pagpasok ng baha. Pagkatapos nito, tumulong siya sa paglilipat ng mga pasyente mula sa mga kama patungo sa mga stretcher upang dalhin sa mas mataas na palapag. Ang kanyang mga balikat ay namamanhid na sa pagod, ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat pasyenteng karga niya,
Tila binabawasan niya ang bigat ng kasalanang ginawa niya kay Amihan. Sa kabilang dulo ng ward, abala si Amihan sa pagpapakalma sa mga batang pasyente na umiiyak dahil sa takot, sa dilim at sa malakas na kulog. Napansin ni Anton na tuwing dadaan si Amihan sa mga madulas na bahagi ng sahig, palaging may isang bulto ng lalaki na tahimik na naglilinis ng mga kalat o nag-aalis ng mga basag na bubog sa kanyang daraanan. Si Anton iyon, hindi siya lumalapit upang magsalita. Hindi siya humihingi ng pasasalamat. Sapat na sa kanya ang makitang ligtas na nakakadaan ng babaeng pinakamahalaga sa kanya. Habang patuloy ang pananalasa ng bagyo, ang matandang istruktura ng ospital ay nagsimulang umugong. Ang mga lumang kahoy na kisame ay nababasa na ng tumutulong ulan mula sa mga butas sa bubong. Sa gitna ng pag-asikaso ni Amihan sa isang sanggol na nangangailangan ng nebulizer, hindi niya napansin na ang malaking bahagi ng kisame sa itaas niya ay nagsisimula ng bumigay. Ang mga lamat ay mabilis na kumalat at ang tunog ng nababaling kahoy ay nalunod sa ingay ng malakas na hangin sa labas. Napatingin si Anton pa itaas at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nakita niya ang napakalaking piraso ng kahoy at semento na handa nang bumagsak sa mismong pwesto ni Amihan. Walang segundo ang sinayang ng lalaki. Amihan, umalis ka dyan. Bago pa man makalingon ang babae, mabilis na sumunggab si Anton. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang itulak si Amihan palayo patungo sa isang ligtas na sulok. Kasabay ng isang napakalakas na ingay ng pagbagsak ng mga debris, binalot ng makapal na alikabok ang paligid. Ang tunog ng pagkawasak ng kisame ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng ward. Napatigil ang lahat. Nang dahan-dahang mawala ang alikabok, nakita ni Amihan ang sarili na nakahiga sa sahig, ligtas at walang galos. Ngunit sa kanyang harapan, nakadapa si Anton sa gitna ng mga naglalakihang troso at tipak ng semento. Ang malaking bahagi ng bumagsak na kisame ay tumama ng direkta sa kanyang likuran. Walang malay ang lalaki at ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at ng patuloy na pag-agos ng tubig ulan sa loob ng kwarto, ang tanging maririnig na lamang ay ang kanyang sariling boses na nanginginig habang tinatawag ang pangalan ng lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya. Anton! Anton! Gumising ka! Tumila ang bagyo pagdating ng madaling araw. Iniwan ang buong bayan ng San Isidro sa ilalim ng isang malalim at nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabagal na pagtulo ng tubig mula sa mga sirang yero patungo sa mga timba sa sahig, na lumilikha ng isang malungkot at regular na ritmo sa loob ng ward. Sa isang maliit na sulok ng ospital na hindi gaanong nasalanta, nakahiga si Anton sa isang kama, nakadapa dahil sa malalalim na pasa at sugat sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Amihan, bit-bit ang isang tray ng mga gamot at malinis na tela. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila ayaw gisingin ang lalaking alam niyang dumaan sa matinding pagsubok para lamang iligtas siya. Nang maupo siya sa tabi ng higaan, napansin niya ang panginginig ng mga balikat ni Anton. Hindi ito dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit na itinatago ng lalaki. Maingat na kinuha ni Amihan ang cotton ball na may antiseptic at dahan-dahang idinampi sa sugat sa likod ni Anton. Narinig niya ang marahas na pagsinghap ng lalaki dahil sa hapdi, ngunit hindi ito gumalaw. Sa gitna ng dilim na tanging mitya ng kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag, naramdaman ni Amihan ang init ng balat ni Anton sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang pamilyar na kuryente ang dinaloy nito sa kanyang puso. Isang damdaming pilit niyang itinago sa loob ng 5 taon. Sa isang iglap ng kahinaan, dahan-dahang lumingon si Anton at pilit na kinuha ang kamay ni Amihan.
Ibinaba niya ang kanyang mukha at isinandal ito sa bewang ng babae habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa uniforme ni amihan. Doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ni amihan ang mahinang paghikbi ni Anton. Hindi ito ang iyak ng isang mapagmataas na doktor, kundi iyak ng isang taong huli na sa lahat ng bagay. Salamat, salamat at buhay ka, pabulong na wika ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pasasalamat. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa akin, basta alam kong ligtas ka. Hindi agad nakakilos si amihan. Ang kanyang puso ay tila nakikipaglaban sa pagitan ng galit ng nakaraan at ng habag sa kasalukuyan. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng kusa. Inabot niya ang gulo-gulong buhok ni Anton at hinaplos ito ng napakagaan, isang haplos na puno ng pagpapatawad na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa kabilang bahagi ng pintuan, nakatayo si Dr. Mateo. Nakita niya ang bawat galaw, ang bawat paghikbi, at ang tahimik na ugnayan ng dalawang taong tadhana ang naglalapit muli. Isang mapait, ngunit marangal na ngiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya ang limitasyon ng kanyang lugar sa buhay ni amihan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa pasilyo. Hinahayaan ang kanyang sariling mga damdamin na malunod sa dilim upang bigyang daan ang paghihilom ng dalawang pusong matagal ng sugatan. Lumipas ang ilang oras at ang liwanag ng umaga ay nagsimulang pumasok sa bintana, nagpapakita ng pinsalang iniwan ng bagyo sa labas. Isang marangyang sasakyan na puno ng tuyong putik at mga gasgas ang biglang huminto sa tapat ng gate ng ospital. Ang tunog ng marahas na pagpreno nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babaeng halos hindi na makilala. Ang dating maayos at magarbo na si Doña Carmen ay mukhang matandang tiwalag. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang mamahaling suot, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at desperasyon. Tumakbo siya patungo sa loob ng ospital. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pait habang tinatawag ang pangalan ni Anton. Ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang ipinagmalaki niya ay tuluyan ng naglaho. Nilamon ng kasakiman ni Clara na tumakas dala ang lahat ng pera ng kanilang pamilya. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Ang matinis na tinig ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng puting pasilyo. Bawat salita ay punong-puno ng lason at paninisi habang dinuduro ang nakatayong si amihan. Ang ginang na dati ay laging maayos ang bawat hibla ng buhok ay mukhang isang baliw. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na at ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng labis na paghihirap. Sa kanyang paningin, si amihan pa rin ang dapat sisihin sa lahat ng malas na sinapit ng kanilang pamilya. Kahit na iniinda ang matinding hapdi sa kanyang likuran, pilit na bumangon si Anton mula sa kanyang higaan. Inilagay niya ang kanyang sarili sa harap ni amihan, nagsisilbing isang matibay na pananggalang laban sa galit ng sariling ina. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot o pag-aalinlangan, kundi isang matinding paninindigan na hindi niya hahayaang masaktan muli ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Tama na ma, wala na kayong karapatang saktan ang asawa ko. Hindi si amihan ang sumira sa buhay natin. Ako ang sumira sa sarili ko dahil naniwala ako sa inyo at kay Clara. Ipinagpalit ko ang tunay na mahalaga sa walang kwenta at ngayon, tayo ang nagdurusa sa bunga ng sarili nating kasamaan. Sigaw ni Anton ng buong lakas, dahilan upang matigilan ang lahat sa pasilyo. Huminga ng malalim si amihan at marahan siyang humakbang palabas mula sa likod ni Anton. Tinitigan niya si Doña Carmen ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang poot, kundi isang malamig na habag para sa isang taong dating kinatakutan niya. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ginagamit ng matanda laban sa kanya noon ay nagmula lamang sa sarili niyang takot. At ngayon
ay wala na ang takot na yon. Bayad na po ang lahat ng utang ko sa inyo, Doña Carmen. Hindi lamang sa pera, kundi sa bawat luhang ibinuhos ko noong itinapon niyo ako na parang basahan. Wala na kayong kapangyarihan dito at wala na rin kayong kapangyarihan sa akin. Umalis na po kayo bago ko patawagin ang seguridad ng ospital. Ang mahinahon, ngunit mapangyarihang pahayag ni Amihan. Napaupo sa sahig si Doña Carmen. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang pag-iyak ay naging mahihina at kaawa-awang hikbi. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nakuha na ng bangko at ang huling sentimong natitira ay tinangay ni Clara patungo sa ibang bansa. Siya ay naiwang mag-isa, nilamon ng sarili niyang kasakiman. Ang kanyang pag-alis sa ospital ay tahimik. Isang anino ng dating maringal na babae na ngayon ay wala ng patutunguhan. Nang bumalik ang katahimikan, hinawakan ni Anton ang kamay ni Amihan. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit at naramdaman nila ang init ng isa't isa. Isang ugnayang mas matibay kaysa sa anumang papel ng kasal. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol ng mabilis na lumapit ang isang unit ng mga nurse patungo sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang kwarto ng ama ni Amihan. Ang mabilis na pagtakbo ng mga medikal na tauhan at ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng malakas ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Amihan. Nagkatinginan sila ni Anton at sa isang sulyap lamang ay nalaman na nila ang panganib. Halos liparin ni Amihan ang distansya patungo sa kwarto ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang matanda na mapayapang nakapikit. Ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw at pasumpong-sumpong na. Lumapit si Amihan at dahan-dahang kinuha ang nanghihinang kamay ng kanyang ama. Isang huling ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak. Tila sinasabi na tapos na ang kanyang laban at maaari na siyang magpahinga. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, ang mahabang tunog mula sa makina na nagbabantay sa tibok ng puso ay umalingaw-ngaw. Nagpapahiwatig ng isang tuwid na guhit na hindi na muling gagalaw. Ang huling suporta at dahilan ng bawat sakripisyo ni Amihan ay tuluyan ng pumanaw. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng naghihilom na sugat ng kanyang puso. Naging payapa at tahimik ang libing ng ama ni Amihan, malayo sa ingay ng syudad na minsan ay nagbigay sa kanila ng labis na pasakit. Sa gitna ng malawak na damuhan, ang tanging naririnig na tunog ay ang mabigat na pagbagsak ng lupa sa ibabaw ng kabaong. Bawat pala ng lupa ay tila isang huling paalam sa kaisa-isang taong naging sandigan ni Amihan sa lahat ng bagyo ng kanyang buhay. Nakatayo si Anton sa likuran. Hindi siya lumalapit upang umagaw ng pansin, ngunit siya ang tahimik na nag-asikaso ng lahat, mula sa mga bulaklak hanggang sa mga papeles. Ginawa niya ang lahat nang walang hinihinging kapalit. Sapat na sa kanya ang makitang may maayos na hantungan ang biyenang hindi niya nabigyan ng halaga noon. Matapos ang libing, dumating ang mga araw na tila walang kulay para kay Amihan. Madalas siyang matagpuang nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay umikot lamang sa pag-aalaga sa kanyang ama at sa pagtitiis sa sakit na ibinigay ng mga Salcedo. Ngayon, nawala na ang kanyang ama at wala na rin ang puot sa kanyang puso. Kailangan niyang hanapin kung sino ba talaga si Amihan. Kailangan niyang buuin ang kanyang sarili bago niya kayang magbigay muli ng pagmamahal sa iba. Isang hapon, sa dalampasigan ng San Isidro, kung saan ang mga alon ay banayad na humahampas sa pampang, nagkita sina Amihan at Anton. Ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng dagat at ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at rosas. Tiningnan ni Amihan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay nakikita niya na lamang bilang isang taong sugatan din na katulad niya. Kailangan kong lumayo muna, Anton. Mahinang simula ni Amihan habang nakatingin sa malayo.
Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, yung amihan na hindi nurse, hindi anak, at hindi asawa. Gusto kong buuin ang mga piraso ko ng mag-isa. Hindi na bigla si Anton sa narinig. Bagamat may kirot sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang tumango at rumespeto sa desisyon ng babae. Inabot niya ang kamay ni amihan, hindi upang hilahin ito pabalik, kundi upang bigyan ng lakas. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong matamis ng ngiti. Hihintayin kita, amihan. Kahit gaano pa katagal, kahit abutin pa tayo ng habang buhay, magbabago ako. Magpapakaayos ako para pagdating ng araw na handa ka na, ay karapat-dapat na akong tumayo sa tabi mo. Maingat na inayos ni Anton ang butones ng manipis na jacket ni amihan upang hindi ito ginawin sa hangin ng dagat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humakbang pabalik. Binibigyan ang babae ng espasyo at kalayaang matagal na nitong ipinagkait sa sarili. Pinanood ni amihan ang unti-unting paglayo ni Anton hanggang sa maging isang maliit na anino na lamang ito sa ilalim ng dapit hapon. Lumipas ang mga buwan at ang mga pahina ng kalendaryo ay isa-isang nalagas. Isang taon ang nakalipas simula nang maghiwalay ang kanilang mga landas. Sa parehong dalampasigan, ang mga alon ay patuloy pa rin sa kanilang regular na paghampas sa buhanginan. Isang lalaki ang nakatayo roon. Ang kanyang tindig ay mas matatag at ang kanyang mukha ay mas payapa. Si Anton, na ngayon ay kilala bilang pinakamabait at masipag na doktor sa probinsya, ay muling naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw, umaasang sa pagdating ng bawat bangka. Ay dala nito ang babaeng magtuturo sa kanya muli kung paano mabuhay nang may tunay na kahulugan. Isang taon ang nakalipas at ang dalampasigan ng San Isidro ay nananatiling saksi sa bawat pagbabago ng panahon. Ang ihip ng hangin ay mas malambot. Tila dala ang bango ng mga bulaklak mula sa kabundukan. Si Anton ay nakatayo sa tabi ng isang maliit na bangka. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng langis dahil sa pagtulong sa mga mangingisda. Isang tanawing malayo sa malinis at mapagmataas na doktor na dumating sa lalawigang ito noon. Hindi na siya ang lalaking naghahanap ng titulo, kundi isang lalaking nakahanap ng kapayapaan sa paglilingkod ng walang kapalit. Sa di kalayuan, sa ilalim ng dapit hapong nagpinta ng kulay ginto sa karagatan, isang pamilyar na bulto ang unti-unting lumilitaw. Isang babae ang naglalakad sa buhanginan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng gaan at kalayaan. Si amihan ay nagbalik. Ngunit ang amihang kaharap ni Anton ngayon ay hindi na ang sugatang babaeng lumisan noong nakaraang taon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin at ang kanyang nangiti ay walang bakas ng pait o bigat. Siya ay buo na, isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago muling magbukas ng pinto para sa iba. Huminto ang mundo para kay Anton nang magtama ang kanilang mga paningin. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa isa't isa habang ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika sa kanilang muling pagkikita. Nang magkalapit, walang mahahabang paliwanag o pagsusumbatan ang namutawi sa kanilang mga labi. Sapat na ang katahimikan upang ipahiwatig na ang lahat ng sugat ng nakaraan ay ganap na ring naghihilom. Dahan-dahang iniabot ni Anton ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si amihan na tanggapin ito. Pinagsama nila ang kanilang mga daliri. Nararamdaman ang init ng bawat isa na tila isang pangakong hindi na muling mababali. Sa gitna ng dapit hapon, dahan-dahang isinandal ni amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang amoy ng dagat at ang pamilyar na yakap ng hangin. Iniyuko ni Anton ang kanyang ulo at banayad na idinampi ang kanyang mga labi sa buhok ni amihan. Isang halik na puno ng paggalang at wagas na pagmamahal. Narinig nila ang mabilis, ngunit tapat na pintig ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa ritmo ng kalikasan.
Kinuha ni amihan ang simpleng singsing na pilak mula sa kanyang bulsa, ang singsing na simbolo ng kanyang pag-iisa at pagbangon. Inilagay niya ito sa palad ni Anton at tiningnan ng lalaki ng may matinding pagtitiwala. Naiintindihan ni Anton ang mensahe. Maingat niyang kinuha ang singsing at muling isinuot ito sa daliri ni amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang singsing ay hindi na tanda ng pag-iisa, kundi tanda ng isang bagong simula na silang dalawa ang magkasamang bubuo. Dahan-dahang lumuhod si Anton sa malambot na buhangin. Tinitingnan ang mga mata ni amihan na puno ng pag-asa. Wala nang takot sa kanyang puso, tanging ang pagnanais lamang na maging karapat-dapat sa babaeng nasa kanyang harapan. Amihan, pwede ba tayong magsimula ulit? Bilang mga bagong tao? Wala nang sikreto, wala nang utang na loob, kundi puro pag-ibig lang? Ang pabulong at puno ng emosyong tanong ni Anton. Hindi sumagot si amihan gamit ang mga salita. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ni Anton at binigyan ito ng isang matamis at tapat na ngiti na sapat na upang matunaw ang lahat ng natitirang lamig ng nakaraan. Ang kanilang mga anino ay nag-isa sa buhanginan habang ang araw ay tuluyan ng lumubog. Nag-iiwan ng isang bagong liwanag para sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang taon at ang umaga sa San Isidro ay lagi nang nagsisimula sa matamis na huni ng mga ibon at sa sariwang amoy ng kape na nagmumula sa kusina. Sa loob ng isang simple ngunit maaliwalas na bahay na nakaharap sa dagat, nakatayo si amihan sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na hardin. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay masigla at ang kanyang bawat galaw ay puno ng kapanatagan. Sa kabilang dulo ng silid, dahan-dahang naglalakad ang isang maliit na batang babae, ang 3 taong gulang na si Tala. May hawak itong maliit na stethoscope na laruan at pilit na idinidikit sa dibdib ng kanyang amang si Anton, na kasalukuyang nagpapahinga sa sofa. Nakita ni amihan kung paano malambot na hinahaplos ni Anton ang buhok ng kanilang anak. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng debosyon at pag-ibig na hindi kailanman nagmaliw simula nang sila ay muling magsama. Naisip ni amihan ang mahabang landas na kanyang tinahak. Naalala niya ang gabi ng kanyang kasal, ang lamig ng ulan, at ang basag na belong puti na naging simbolo ng kanyang pagkawasak. Ngunit napagtanto niya na ang lahat ng sakit na yon ay nagsilbing apoy na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Anton ay hindi nanggaling sa obligasyon o sa pangangailangang may makasama, kundi nanggaling ito sa isang pusong ganap ng malaya at marunong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Napatawad na niya si Anton at higit sa lahat, napatawad na rin niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pananahimik at pagtitiis. Dahan-dahang lumapit si Anton sa kanya. Iniwan ang natutulog na si Tala sa sofa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ni amihan, isang hawak na puno ng pag-iingat at respeto. Hon, handa na ang mga gamot at kagamitan para sa libreng klinika natin sa baryo mamaya. Malumanay na sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay may halong sigla. Salamat at lagi kang nasa tabi ko para gawin ito. Ngumiti si amihan at sumandal ng bahagya sa dibdib ni Anton. Ito ang buhay na pinangarap ko, Anton. Ang makatulong sa iba habang kapiling ang pamilyang pinahalagahan ko. Wala na akong mahihiling pa. Lumingon sila sa labas kung saan ang dagat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay hindi na nagpapaalala ng lungkot, kundi ng pag-asa. Natutunan ni amihan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa sakit, kundi sa pagtanggap dito at paggamit nito upang maging mas mabuting tao. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang marupok na pangako, kundi isang matibay na pundasyon na kayang lampasan ang anumang bagyong darating. Sa huling sandali ng dapit hapon,
Habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan kasama ang kanilang anak, naramdaman ni Amihan ang ganap na kapayapaan. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong alaala at ang hinaharap ay isang malawak na karagatan ng mga bagong pagkakataon. Natagpuan na niya ang kanyang sarili at sa paghahanap na iyon, natagpuan niya ang isang pag-ibig na tunay, tapat at panghabang buhay.